Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Nitong nakaraang Sabado, June 12, 2023, pagkatapos mag-onboard ng ating mga kasama ng kalikasan program host, tumulak agad ang mga ito sa Kulong-Kulong at Nabotas River ng Talaw-Talaw, Lucena City upang mamangka. Sa pangunguna ni Attorney Asis G. Perez, ang Senior Lawyer Advisor ng Tanggol Kalikasan, at J. Lim, kasama ang ilang mamahayag ng Quezon tulad ni John Bello at Danny Ordonez, Jevel Musa, April Escultura ng Tugon Kabuhayan, Mark Jun Gabiola Rodil, Romeo Abiso Ramirez at Joris Jansen Ramirez. Hindi makapaniwala ang mga ito na sa malapit na lugar at kaunting nalalabing mangrove forest ay marami pang mga ibon na pwede para sa bird watchers. Marami ring isdang pwedeng mabingwit. Sa pamamangka ng mga ito sa ilog, sa aktwal na pagmamasid at pakikinig sa mga huni ng hayop o fauna na meron pa sa lugar tulad ng 4 na uri ng sunbirds, 3 klase ng wild doves, 2 klase ng kingfishers, 2 klase ng night heron, meron ding kwago at kilyawan. May isang uri ng mangrove snake na ang local name ay takig. At sa flora naman ay blooming ang mga bulaklak ng ilang mangroves na siyang sinasabo ng iba't ibang bubuyog, iba't ibang kulay ng paru-paro, tutubi, tutubing karayom at iba't ibang insekto. Nasa 7 uri ng bakawan o mangroves ang nakita at 5 species ng halaman tulad ng nipa palm o sasa. Ayon kay Danny Ordonez, photographer, videographer at vlogger, marahil kung mas mapapangalagaan pa ang lugar ay baka hindi lang iyon ang makikitang hayop at halaman. Naobserbahan din ng mga ito ang mga fish ponds doon. Ganon din ang piles ng mga basurang sako at mga plastic bottles sa tapat ng mga bahay na nagbabantay sa fish ponds. Nakita rin sa lugar ang kasalukuyang ginagawang kalsada na lalagyan ng tulay sa nasasakupan ng barangay Mayo Parada na papasok naman sa natitirang mangrove forest ng barangay Talaw-Talaw. Ayon sa mga ito, nakakapanghinayang kung mawawala pa ang nalalabing mangrove forest na mainam sana sa pamamasyal at pamamangka. Sana raw ay mausisa ito kung ang nasabing proyekto ay dumaan sa tamang proseso at kung ito ba ay alam ng DENR at ng LGU ng Lucena. Ayon naman kay Jebel Musa, isang mahusay ding photographer, videographer at kasalukuyang kasama sa Blue Water na isang consultancy firm na dalubhasa naman sa larangan ng ecotourism. Ang ilog ng Kulong-Kulong, bagamat hindi naman lubos na kagandahan, ay may malaking potensyal na pasyalan o ecotourism project na pwedeng makatulong sa livelihood o hanap buhay para sa mga mangingisda at mamamayang malapit sa barangay Talaw-Talaw at Mayo Parada kung pagyayamanin at aalagaan. Sinabi naman ni Mark Jun Gabiola Rodil, mas magiging maganda at may scientific na batayan ang pamahala at pangangalaga ng Kulong-Kulong at Nabotas River na tumutungo sa Tayabas Bay kung magkakaroon ng research o pag-aaral para sa biophysical profile ng lugar na pwedeng pagtulungan ng mga local academe tulad ng SLSU, katuwang ang ahensya ng DNR at BIPAR. Maaari ring anyang maging bahagi at makatuwang ang TK para sa programang GoJazz sa pag-aaral ng lugar at sa pagpapataas ng kapasidad ng mga mamayan, lalo na ang mga mangingisda, upang maging kasangkot sila at kasama sa anumang magiging gawain at plano sa lugar. Panawagan naman ng kasama ng kalikasan sa pamunuan ng barangay Mayo Parada at Talaw-Talaw, ganon din sa lokal na pamahalaan ng Lucena at DNR. Sana ay mapangalagaan at maisalba pa ang Nabotas at Kulong-Kulong River. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.